Narito ang kwento ni D.B. Cooper. Noong November 24, 1971, isang lalaki ang nagpakilalang Dan Cooper na mas kilala ngayon bilang D.B. Cooper. Ang sumakay sa eroplanong Northwest Orient Airlines Flight 305 mula Portland, Oregon papuntang Seattle, Washington. Suot niya ang itim na suit, puting polo at itim na korbata. Habang nasa ere, binigay niya ang isang sulat sa flight attendant at nagsasabing may dala siyang bomba at gusto niyang makipagnegosasyon. Humingi siya ng $200,000, katumbas ng ilang milyong dolyar ngayon, 4 na parachute at isang fuel truck na handang mag-refuel sa Seattle. Pagdating ng eroplano sa Seattle, ibinigay ng mga otoridad ang kanyang hiling at pinakawalan niya ang mga pasahero. Naiwan ang ilang crew at siya mismo sa eroplano. Pinag-utos ni Cooper na lumipad ang eroplano papuntang Mexico City sa mababang altitude. Habang nasa ere, sa gitna ng ulan at dilim, tumalon siya palabas ng eroplano gamit ang parachute, dala ang pera. Nawala na lang siya at hindi na siya muling nakita o nahuli hanggang ngayon. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung sino talaga si D.B. Cooper, kung buhay pa siya o kung nakaligtas siya sa kanyang matapang at misteryosong pagtakas. Isa ito sa pinakatanyag na hindi nare-resolbang kaso sa kasaysayan ng Amerika. Ngayon, balikan natin sa modernong panahon kung ano nangyari. Bakit nga ba siya tinawag na D.B. Cooper? Samantalang ang kanyang pangalan ay Dan Cooper. Ito ay nang lumabas sa pahayagan na meron silang maling spelling na nilabas sa dyaryo, na lumabas ay D.B. Cooper. So ito ay nag-stuck sa mga tao at sinabi lang D.B. Cooper na lang ang itawag natin kaysa Dan. Parang mas maganda pakinggan. Ngayon, sinabi ng mga tao, nagtatalo sila, buhay ba si D.B. Cooper o patay? Kasi kung buhay siya, bakit pagkatapos noon ay wala nang balita at tungkol sa kanya? Kasi ang sabi nga ng mga eksperto, pag ang isa daw ay hijacker o magnanakaw, ay professional at lagi niyang ginagawa ito, lalo na ngayon, kumubra siya ng $200,000 na katumbas ng ilang milyon sa panahon ngayon. Di ba kung naging successful ka o ulit-ulitin mo ito? Di ba ganyan ang ginagawa ng mga professional na mamamatay tao o professional na kidnapper o professional na bank robber? Hindi naman pwedeng pagkatapos nitong $200,000 heist magbabagong buhay na siya o mamamasukan na siya ng magiging parang ordinaryong mamamayan na lang siya. Di ba? Sabi nga nila, meron niyang traces or history ng isang tao kung ano talaga ang kaya niyang gawin at kung ano talaga ang gusto niyang gawin sa buhay, maging masama ba o mabuting tao. So ngayong panahon na to, merong isang bata, ngayong panahon na to, so tandaan nyo, 1971 to, napakatagal nang may isang bata na nasa dalampasigan ng dagat ay nakakita ng mga ilang bundle ng dolyar, no? Bundle ng dolyar. Tapos ito ay nakaangat to sa may buhangin. Ang ginawa niya, kinuha niya to kasama ng tatay niya. Ano na kasi, sira-sira na Sira-sira na yung bundle ng dolyar. Ginawa, sinurrender sa NBI. Ngayon, FBI pala. Nung tinignan nila, ito yung mga serial number nung mga dolyar na binigay kay D.B. Cooper noong taong 1971. So, iniisip nila, nalaglag to. Pero, nung ni-recreate nila yung flight path, kasi mula Portland, Oregon, Seattle, Washington. Alam niyo ba kung bakit pinili ni D.B. Cooper yung Portland, Oregon at Seattle, Washington? Kasi itong pinakamalapit na flight. Pinakamalapit lang siya. So, hindi siya nagpapatumpik-tumpik. Wala siyang pupuntahan. Gusto lang niya umangat sa ere yung aeroplano at i-hostage niya yung mga tao doon. Tandaan nyo, meron siyang mga parang bomba sa katawan, no? Yung naalala nyo sa pelikula na peke lang, yung alam niyo yung pinagputol-putol na map handle na kahoy, tapos lalagyan ng kunwari ng relo, tapos lalagyan ng wire, kunwari yung wire parang yung spiral. Di ba nakikita niyo ito sa mga pelikula, ganito yung mga
fake bombs, pero actually tinatrato mo pa ring tunay, kasi baka nga tunay o hindi mo alam kung ano ba siya. Yung dynamite yun eh. Tapos tandaan nyo, 1971 hindi pa mahigpit ang mga checking, walang checking, walang metal detector, no? Kaya naipasok niya to sa eroplano. Hindi kagaya ngayon, mula nung 9/11 naghigpit na, di ba? So yun ang ang misteryo ni DB Cooper. Kung siya ba ay nabuhay o namatay, no? So tinignan yung mga serial number, tapos tinignan pa yung flight path. Tinignan pa, sabi kahit na anong mangyari, hindi pwedeng mapunta diyan yung mga dolyar. Kasi ang layo daw, malayo masyado sa flight path. Kinomputer nila kung dadalhin ba siya ng hangin o ng tubig, yung mga dolyar na yon. Napaka laki daw ng biyahe. Tsaka bakit daw nag-survive yung mga pera na yon sa tagal-tagal na panahon na nandun sa may tubig, no? Sa tubig, tabi ng dagat, na anod, di ba? Paano siya nag-survive ng ganong katagal? So iniisip nila, patay na rin si DB Cooper. Nga lang, di makita yung katawan. Pero meron daw nakapagsabi na meron na daw silang nahuling tao na kamukha ni DB Cooper, na isang professional nga na hijacker. No, nakita nila sa mga artist sketch. Kasi syempre, paiba-iba din siya ng name. Tapos may nagsusumbong na pagkatapos nun, meron pa daw mga hijacking na nangyari. Pero dahil hindi nga sophisticado yung mga database nun, din lang ma-pinpoint kung siya nga yun. Pero kahawig niya. By artist sketch, no? Tandaan nyo, panahon na to, wala pa rin masyadong mga camera sa telepono. By artist sketch lang na sabi, tingnan mo kamukha niya yung si DB Cooper. So hanggang ngayon, nagkakaroon ng DB Cooper Day, no? Alam mo na, kasi nagkaroon ng mga clubs tungkol kay DB Cooper. Kasi parang ito yung, alam mo yon, yung laban ng mahirap at mayayamang korporasyon. Yung parang David and Goliath, na sinasabi nila, yung sistema ng tao ay naisahan ng isang DB Cooper, no? Parang hindi mo alam kung kumakampi sila kay DB Cooper. Parang tutuwa lang sila na paano siya nakatakas. Paano niya nagawa yung nakatakas siya, na lumundag siya. Tapos ito pang isa, yung mga expert sa parachute. Nagpadala siya ng 4 na parachute. Pero yung mga parachute daw na, bakit daw ang dami? 'Di ba, bakit daw ang dami nung parachute? Yung iba hindi niya alam kung yung parachute para ba sa bag ng mga dolyar. Kasi yung parachute na hiningi daw niya, pang amateur, hindi daw maganda, sabi ng isang expert. Dapat sana yung upgraded na parachute, kasi nung panahon na yun, meron daw mga parachute na pang military grade na pwede mong bilhin, orderin. Bakit ang in-order mo pa yung mga bulok? Parang ibig sabihin, hindi siya professional na parachutist. Kasi ang isa siya tinignan nila, pinopile nila yung mga parachutist nung mga time na yun, yung mga magagaling mag-parachute. Either may military background o special forces, ganon. Yun ang tinitignan nila. Pero sa pagpili daw ng parachute, sinasabi nila, amateur to. Tsaka nagulat daw siya kung bakit ang hininging pera ay tig-20. Sa $200,000 ang hinihingi tig-20. Di lalo daw bumigat yung kargada niya. Kung pinili daw niya yung $100, di hamak na mas bababa yung bigat nung pera. Dahil pinili niya yung $20, bumigat, no? Lulundag siya sa aeroplano eh. So yun mga argumento ng mga tao ngayon tungkol kay DB Cooper. Pero yun pa man, nagtagumpay siya sa kanyang feat at parang David and Goliath nga ang style. Parang naalala niyo yung mga taong tumakas sa Alcatraz na hanggang ngayon parang iniidolo pa rin. Bakit sila nakatakas? Sinasabi nila mahirap tumakas sa island of Alcatraz, no? So yun ang kwento ni DB Cooper. Peace.